Shut up and sit down. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na kasaysayan. Kwento ito ng kilala na ng karamihan sa inyo na si Dodoy. Taong 2015, Matiao, probinsya ng Davao. Matapos ang kontrata ni Dodoy ay nagbalik siya sa bansa at napunta siya sa bahagi ng Mindanao, sa probinsya ng Davao. Nung mga panahong ito, medyo moderno na din ang pamumuhay ng mga tao. Kaya halos hindi mo na din masusumpungan ang mga kagaya ni Dodoy. Dahil ang iba, kung hindi huminto, ay nagtatago. Pero ang pinakapakay ni Dodoy sa lugar na yon ay ang hanapin kung ano talaga ang saysay niya, maliban sa pagiging manggagamot. Naghanap siya ng mapagtatrabahuan doon at pinalad naman siyang makapagtrabaho sa isang plantasyon ng durian at mangga. Hindi rin naging madali ang pakikisama niya sa mga taga doon kasi hindi niya kilala ang mga tao doon. At karamihan pa sa kanila ay mga Muslim. Pero hindi naman ito naging hadlang sa kanya kasi kalaunan naging mga kaibigan niya rin ang mga kasamahan niya sa trabaho. Magaling kasi makisama itong si Dodoy. At talagang masasabing napaka mapagkaibigan nito. At isa nga sa mga naging kaibigan ni Dodoy ay ang Muslim na si Nur. Nakatira ito sa bayan ng Matiao. At dito nangyari ang isang kakaibang engkwentro ni Dodoy. Nang minsang inaya siya ng kaibigan niya na sumama sa lugar nila kasi may gaganaping kasalan doon. Kasal ng isa sa mga kapatid ni Nur. Pagdating nila doon ay malugod na tinanggap si Dodoy ng mga kaanak ni Nur. Mabait ang mga kaanak niya at hindi sila namimili ng pakikibagayan. At dahil doon ay naging palagay ang loob ni Dodoy. Mga 1 linggo ang itatagal nila sa lugar na yon kasi off-season naman ang durian at walang masyadong trabaho sa farm. Kaya pinayagan silang umuwi. Unang gabi ni Dodoy, inuman na kaagad ang hinarap niya. Kasama si Nur at iba pang mga kakilala nila doon. Nagkakaintindihan naman sila sa salita kasi natuto din si Dodoy ng salita sa lugar ni Nur. Pero may isa silang kasama na kakaiba ang ikinikilos. Nagpresenta itong maging tanggero o tagatagay ng iniinom nila. Hindi sila nagkanya-kanya ng baso bilang pagpapakita ng pakikisama nila sa isa't isa. Pero napansin ni Dodoy na iba talaga ang kinikilos ng isa sa mga kasama nila. Pero hindi siya nagpahalata na sinusubaybayan niya ito. At nung nagsimula na ang inuman, sa kanya iniabot ang unang tagay.
Naghinala si Dodoy kaya imbis na abutin ang baso, ay isinahod niya ang palad niya at ipinapatong doon ang baso na may lamang inumin. Paglapat ng baso sa palad ni Dodoy, maniwala kayo o hindi, bigla itong nabasag. Agad tumayo ang nagbigay ng tagay sa kanya at akmang tatakbo, pero nahawakan ito ni Nur. Walang hiya ka, manlalason ka. Pati kaibigan ko tatalunin mo pa. Wika ni Nur, at bugbog ang inabot nito sa mga kasamahan nila sa lamesa. Pero inawat sila ni Dodoy at itinayo ang taong yun. Mga kasama, tama na yan. Awat niya sa mga kasama niya. Walang hiya yan eh. Bala kanyang patayin, Doy. Wika ni Nur. Tinayo niya ito at agad na nagpakuha ng yelo upang ilapat sa mukha nito. Kaibigan, salamat at inawat mo sila. Kung hindi, sigurado baka napatay na nila ako sa gulpi. Wika ng lalaki. Ngumiti lang si Dodoy sa kanya at itinanong na, anong pangalan mo, kaibigan? Tanong niya dito. Anwar. Kaibigan, Anwar ang pangalan ko. Nakita ko ang ginawa mo kanina. Hindi ko akalaing may kagaya mo pala na naiwan. Wika nito. Ako din eh. Nagulat din ako sa ginawa mo. Akala ko naubos na ang mga kagaya mo na kayang magbaon ng lason gamit lamang ang dasal. At habang nag-uusap silang dalawa, lumapit itong si Nur at inaya silang bumalik sa lamesa. Tara, Doy. Balik na tayo sa mga kasama natin. Hindi makapaniwala si Dodoy na makakakilala siya ng kagaya ni Anwar. At lumaon nga ay naging magkaibigan silang dalawa. Si Anwar pala ay isa ding manggagamot at naramdaman niya ang bigat ng presensya ni Dodoy. Kaya para mapatunayan ang hinala niya, sinubukan niya itong lasunin. Ipinaliwanag ito ni Anwar sa lahat at humingi din siya ng pasensya. Dumating na nga ang araw ng kasalan. Napakaraming tao. Si Nur at Dodoy ay nakatayo lamang sa isang tabi. Naroon din si Anwar. Bago magsimula ang seremonya, kinausap ni Anwar si Dodoy tungkol sa mga taga roon. Bale, aatras tayo ng ilang oras bago ang kasalan. Doy, hindi naman siguro lingid sa iyo ang kaalaman na may mga aswang sa lugar na ito, di ba? Tahimik na tanong ni Anwar sa kanya. Alam ko yun, War. Kaya nag-iingat din ako. Tugon naman ni Dodoy. At habang nag-uusap sila, ay biglang tinuro ni Anwar ang isang lalaki na nakaupo sa isang sulok. Nakita mo ba ang taong yun? Wika ni Anwar, sabay turo dun sa lalaki. Oh, bakit? Balik na tanong ni Dodoy. Manood ka, Doy. Biglang tumalikod si Anwar at nag-usal ng dasal. At nung matapos siya, sinabihan niya si Dodoy na pakiramdaman ang lalaki. Nagulat si Dodoy kasi nang tignan niya ito
ay napakasama ng titig nito sa kanila ni Anwar. Tatawa-tawa itong si Anwar. Aswang ang taong yan, Doy. Kaya mag-iingat ka kasi alam kong ikaw ang pakay niyan. Pabulong na wika ni Anwar kay Dodoy. Tumangulang si Dodoy. Balik tayo sa kasalukuyan. Ano, Doy? Nakikita mo na ba siya sa paligid? Ang tinutukoy ni Anwar ay yung matanda na ginamitan niya ng palipad hangin. Hindi pa, War. Hindi naman na siguro babalik yun. Tugon ni Dodoy. Ano bang pinag-uusapan yung dalawa? Singit na tanong ni Nur. Si Kamlon. Parang tinatarget si Dodoy eh. Bago kasi sa paningin niya. Tugon ni Anwar kay Nur. Hayaan mo na yun, War. Di na siguro babalik yun. Muling sabi ni Dodoy. At matapos ang seremonya, nagsimula na ang kasiyahan nila. Kakaiba ang seremonya ng Islam kapag may kinakasal. Basta, sobrang saya. At kahit sino ang dumaan, kahit hindi pa nila kakilala, ay iniimbita nila upang makikain o makisaya. Siyempre, hindi din mawawala ang inuman. Napakasaya ng lahat ng naroroon. Nawala na din sa isip ni Dodoy ang mga sinabi ni Anwar. At habang lumalalim ang gabi, mas tumataas ang tama nilang magkakaibigan. Si Nur, kung ano-ano ang pinagagawa. Si Anwar naman, tawa lang ng tawa. Si Dodoy naman, nakikiramdam sa dalawa at nakikisakay sa mga pinaggagawa nila. Hindi kasi siya masyadong umiinom. At nung magmamadaling araw na, kinailangan alalayan ni Dodoy si Nur papasok sa silid nito. At si Anwar naman, kahit na halos hindi na makalakad, ay nagpupumilit na umuwi. Kaya nagpasama si Dodoy sa isang kapatid ni Nur na binatilyo upang ihatid sa bahay nila itong si Anwar. Bale, nasa 1 kilometro ang layo ng bahay nila Anwar mula sa bahay ni Nur. Hindi naman masyadong malayo pero ang kalsadang dadaanan ay bato-bato. At ang tabi ng daan ay mga kawayan. At habang naglalakad sila at akay-akay ni Dodoy itong si Anwar, nagsalita itong kapatid ni Nur. Manong, Baragatan ang lugar na ito. Marami ang nagpapakita dito na aswang at bago pa man matapos ng binatilyo ang sasabihin niya, nagdugtong ang 2 dulo ng kawayan sa bandang unahan nila. At yumuko ito pababa. Nakaamoy si Dodoy ng masangsang na amoy. At nagiinit ang mutya na nasa bulsa niya. Yawa, andito na sila, Manong. Sabi ng binatilyo habang nanginginig. At nang lingunin ito ni Dodoy, ay kumaripas na ito ng takbo. At pagbalik ng tingin ni Dodoy sa unahan nila, nakita niya ang isang figura ng malaking aso na nakaharang sa gitna ng daan. Bagat! Sabi ni Dodoy sa sarili.
Medyo may takot na nararamdaman itong si Dodoy dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakaharap niya ang isang aswang. Inakay niya si Anwar papunta sa tabi ng daan at isinandal ito sa isang maliit na puno at hinarap ang nilalang na nasa harap niya. Umaangil ito na animo ay gutom na gutom at handa na siyang sakpangin. Nag-uusal si Dodoy ng dasal at naghaantay na sumugod ang nilalang sa kinatatayuan niya. Wala siyang hawak na kahit na ano, maliban sa isang panyo na inusalan niya ng dasal at itinali sa kanang kamao. "Sige, Impacto, sumugod ka," wika niya sa nilalang na nasa harap niya. Unang beses niyang makaharap ang isang tunay na aswang at hindi niya alam kung paano niya ito tatalunin. Nang bigla siyang nakaramdam ng init sa mga balikat niya na animo ay may mga kamay na nakahawak dito. Kasabay ng pakiramdam na yun ay ang boses ng isang pamilyar na nilalang. Ang gabay niya. "Kaibigan, nasa likod mo lang ako." Wika ng boses naririnig niya sa isipan niya. At sa gawing kanan niya, may narinig muli siyang isa pang tinig. "Dumampot ka ng kahit anong patpat. Usalin mo ang engkantasyong ito." Hindi ko nababanggitin ang orasyon. At yun nga ang ginawa ni Dodoy. Nakakita siya ng kapirasong kawayan. Inusal niya ang isang dasal at nang matapos siyang mag-usal, naramdaman niya ang pagbigat ng hawak niyang patpat na hindi hahaba sa 3 talampakan. Ang pakiramdam niya ay isang espada ang hawak niya. At walang ano-ano, sinugod siya ng nilalang. At talagang gusto siya nitong patayin. Kaya nakipagbuno siya sa nilalang na isang malaking aso. At nakalmot siya nito. Dahilan para panghinaan siya ng loob. Pero muli niyang narinig ang boses ng isang nilalang sa isipan niya. "Manggagamot, pagmasdan mo ang hawak mong patpat." At agad niyang nilingon ang patpat niya. Maniwala kayo o hindi, ang kaninang patpat ay naging isang makinang na espada. "Ngayon, manggagamot, iilag ka na lang ba o gagamitin mo ang sandatang yan para tapusin yung aswang na yan?" At dahil sa narinig ni Dodoy, bagamat may takot, sinugod niya ang nilalang. Sinunggaban niya ito ng taga sa kanang balikat. Tinamaan niya ito at nasugatan ng malubha. Dahil doon, napatakbo ang nilalang papunta sa kilid ng daan. Hanggang sa mawala na ito sa mga sukal. Nang hahabulin pa sana ni Dodoy, tiyempo namang pagdating ni Nur at ng iba pa nilang mga kasama. "Toy, anong nangyari?" Humahangos na bungad ng kaibigan.
Aswang, Nur. Inatake kami ng isang aswang. Nang laki ang mga mata ni Nur, lalo na nang makita niyang may sugat si Dodoy sa dibdib. Doy, may sugat ka. Dali, umuwi tayo sa bahay para magamot na yan. Suhestyon ni Nur sa kaibigan. Si Anwar, sabi ni Dodoy. At nung pinuntahan niya ang kaibigan na naiwan niya sa isang puno, gising na ito. Anong nangyari? Doy, bakit may sugat ka? Susuray-suray at alalang tanong ni Anwar na noon ay nahimasmasan sa kalasingan. Habang pauwi tayo sa inyo, sinalakay tayo ng aswang, War. Nasugatan ako pero malubha din ang sugat niya. Kaya hindi yun makakalayo. Wika ni Dodoy. Teka, ang sugat mo, kalmot ba to o kagat? Muling tanong ni Anwar kay Dodoy. Kalmot ito, War. Nakalmot niya ako pero nasugatan ko siya sa kanang balikat gamit ito. Sabay taas ng hawak niyang patpat. Takak-taka naman si Anwar kung paano niya nasugatan ang aswang gamit ang isang kawayan. Teka, paano mga sugatan ng nilalang na yun patpat lang yung hawak mo? Takang tanong ni Anwar kay Dodoy. Mamaya na natin pag-usapan yan. Umuwi na muna tayo, Doy. War, nang magamot niyang sugat mo. Sabat ni Nur sa usapan ng dalawa at agad silang lumakad pabalik sa bahay ni Nur. Nang makarating sila, agad tiningnan ni Anwar ang sugat ni Dodoy. Habang humihigop ng kape, nakita niya na 3 malalalim na kalmot sa dibdib ang natamo ng kaibigan. At nilinis nila ito upang matanggal ang dugo sa paligid ng sugat. Nang mapansin ni Nur na nangingitim ang paligid ng sugat. War, tingnan mo ang sugat. Mukhang hindi pangkaraniwan ang sugat na to. At nang tingnan ito ni Anwar, nagulat siya kasi nakita niya na maitim na ang sugat na animo ay sinunog. At habang pinagmamasdan nila ito, nakikita nilang kumakalat ang itim sa paligid. May laso ng kalmot ng impakto. Kailangan maagapan ito. Saglit lang, kukuha ako ng gamit. Abdul, sumama kayo sa akin at ng mga kaibigan mo. At kaagad nang tumakbo palabas ng bahay itong si Anwar, kasama itong si Abdul na kapatid ni Nur. Doy, pasensya ka na, napahama ka pa ng dahil sa pagpunta mo dito. Paghingi ng tawad ni Nur sa kaibigan. Ano ka ba, Nur? Walang kaso ito. Hindi naman natin inaakala na aatake pala yung aswang na yun. Sagot ni Dodoy, na siyang ikinagulat ng lahat. Alam ko kung sino ang aswang na yun. At talagang may galit siya sa akin. Wika ni Dodoy. At inilabas niya ang butya niya na nasa bulsa niya at ipinahid ito sa sugat sa dibdib niya. Walang ano-ano. Maniwala kayo o hindi, nawala ang pangingitim ng sugat niya. At saksing buhay ang lahat ng naroroon nang makita nilang unti-unting sumasara ang sugat ni Dodoy habang nag-uusal ng dasal sa hawak niyang mutya.
Nanlaki ang mga mata ng magulang ni Nur. Gayon din ang mga kapatid nito. To, ano ka ba? Mangkukulam ka ba? Gulat na tanong ng tatay ni Nur. Natawa lang itong si Dodoy at sumagot na, "Hindi po, baba. Ako po isang manggagamot." "Hindi ho ba naikwento sa inyo ni Nur yun?" Sagot ni Dodoy sa matanda na noon ay nagkakamot ng ulo dahil sa hindi makapaniwala sa mga nakikita. Paano namang ikikwento sa amin ni Nur yun pagdating dito, inuman na kaagad ang inatupag. Muling sabi ng tatay ni Nur. Baba naman Nga pala, ang tatay ni Anwar ay isang mataas na pinuno sa kanilang lugar. Maliban sa kapitan ng barangay, parang siya yung tumatayong sanggunian ng mga kapatid nilang Muslim. Kaya ang lahat ng tao sa kanila ay mataas ang paggalang dito. At biglang dumating si Anwar na humahangos. Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang dibdib ni Dodoy na wala ng sugat. Teka Doy, anong nangyari sa sugat mo? Saan napunta? Takang tanong ng kaibigan habang sinasapo ang dibdib nito. Wala na, War. Huwag mo nang alalahanin yun. Pero salamat sa pag-aalala mo, kaibigan. Napasilip si Dodoy sa bintana dahil narinig niya ang pagtunog ng moske na malapit sa kanila. Sala na pala. Ang sala ay oras ng pagsamba ng mga kapatid nating Muslim. At bilang pagrespeto nito, sumama si Dodoy sa moske. Pero hindi siya pumasok dahil mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok ng isang taong hindi Muslim sa oras na yun dahil tinuturing nilang sagrado ang oras na yun. Kaya nag-antay si Dodoy sa labas ng moske. At nang matapos ang pagdarasal, lumabas din kaagad ang pamilya ni Nur at ni Anwar. At habang pauwi, mga alas 5 na din yun ng umaga at medyo maliwanag na. Nakasalubong nila ang isang pamilyar na matanda at napansin ng tatay ni Nur na nakatagilid ang paglalakad nito. Nang biglang nagsalita si Anwar. "Si Kamlondoy," wika ni Anwar sa kaibigan. "Oo, War. Alam ko yun," tugon ni Dodoy. At nang halos katapat na nila ito, tinitignan ito ni Dodoy. Pero hindi makatingin ang matanda sa kanila. Hanggang sa tinawag siya ni Anwar. Kamlon, anong ginawa mo kagabi? Wika ni Anwar. Huminto ang matanda pero hindi ito umimik. Nakatayo lang ito. At nang akmang lalapitan ito ni Anwar, bigla itong tumakbo. "Bumalik ka dito, aswang ka!" Hahabulin pa sana nila ang matanda pero pinigilan na sila ni Dodoy. "War, hayaan nyo na." Pagpigil ni Dodoy sa mga kaibigan. "Babalik pa yun, Doy. At sigurado ako talagang gaganti yun." Wika ni Nur. At habang nasa daan, naikwento ng tatay ni Nur ang tungkol kay Kamlon. Alam pala ng lahat sa baryo
na aswang itong si Kamlon. Pero walang sino man ang nakakapagpatunay nito. Kaya hindi nila ito hinuhuli. At nung nakarating na nga sila sa bahay ni Nur, habang kumakain ng agahan, may inilabas ang tatay ni Nur na isang mahabang bagay na nakabalot sa pulang tela. Ito ay sandata mula sa tatay ko. Nung kasagsagan pa ng mga rebelde dito sa amin, nagamit niya ito sa pakikipaglaban. Ang nakabalot pala sa pulang tela ay isang sinaunang kampilan. Iniabot niya ito kay Dodoy. Toy, tanggapin mo to. Nawa ay makatulong. Wika ng tatay ni Nur. Salamat po, Baba. Malaking tulong po ito. Lalo pa at hindi biro ang haharapin ko. Tugon ni Dodoy sa tatay ni Nur. Nung araw na yun, hindi sila lumabas ng bahay hanggang sa sumapit ang gabi. Pagtapos ng hapunan, habang nag-uusap sila, biglang tumayo itong si Anwar. Doy, naaamoy mo ba? Napakalangsa ng hangin. Wika ni Anwar kay Dodoy. Nandito na si War. Balik na sagot ni Dodoy kay Anwar. Nur, ang mga bata, papasukin nyo sa kwarto. Wika ni Dodoy kay Nur. Baba, huwag kayong lalabas kahit anong mangyari. Wika ni Anwar sa tatay ni Nur. At agad din sila na nagtungo sa labas ng bahay. Paglabas na paglabas nila, sumalubong sa kanila ang napaka-alinsangang hangin. Sabayan pa ng amoy ng parang nabubulok na laman ng tao. At bigla nilang narinig ang isang malakas na kalabog mula sa bubong. Medyo maliwanag ang buwan ng gabing yun, kaya naaaniyag nila ang isang figura ng tao na nakatayo sa bubungan ng bahay. At nang ibaling nila ang atensyon nila dito, bigla namang lumapag sa likuran nila ang isa na namang nilalang. At nang tignan ito ni Anwar, isang figura ng babae ang nakatayo naman sa bakuran ng bahay. Ang pagkakamali ng dalawang manggagamot nung pagkakataong iyon ay hindi nila nalagyan ng bakod ang buong kabahayan. Kaya dali-daling tumakbo si Anwar papasok ng bahay at nagsagawa ng ritual doon. Naiwan sa labas si Dodoy, at dahil nag-iisa siya, unti-unting lumapit ang nilalang sa kanya. Habang nakanganga ang mga bunganga, naaaninag ni Dodoy ang mga ngipin nito at ang mga mata nitong nanlilisik. At makikita mo ang galit dito. Agad na nagkarga si Dodoy ng sabulag gamit ang mutya niyang kung tawagin ay habon. Tumayo siya ng tuwid at hindi gumawa ng anumang pagkilos dahil ang kapangyarihan ng mutya niya ay itago ang may tangan sa lahat ng elemento sa paligid.
maging sa paningin ng lahat ng may alam sa lihim na karunungan. Isa itong malakas at napakabisang pagsabulag. Nagpalingalinga ang dalawang nilalang na animo ay may hinahanap sa paligid. At nang lumabas si Anwar, nakita niya si Dodoy at ang isang aswang na halos isang dipa lang ang layo. Sumenya si Dodoy kay Anwar na huwag mag-iingay. At nang mabaling ang atensyon ng aswang kay Anwar, ito naman ang sinunggaban nila, na nagbigay ng pagkakataon kay Dodoy upang bunutin sa sisidlan ang hawak niyang kampilan. Pagbunot niya dito, agad niyang isinunggab ito sa isa sa mga aswang, dahilan para maputol ang kamay nito. Humiyaw sa sakit ang nilalang. Pagbabayaran mo ang ginawa mo, manggagamot. At akmang tatakbo ito, agad hinabol ni Anwar ang tumatakas na aswang. At ang naiwan ay si Dodoy at ang isa pang aswang. Ngayon nilalang, tapusin na natin ito dito. Nag-usal si Dodoy ng isang dasal na mula sa mga gabay niya. Kaparehong dasal na inusal niya doon sa kawayan. Idinura niya ito sa palad niya at inihaplos sa kampilan na noon ay medyo kalawangin. Pero matapos niya itong haplosin ng dasal, maniwala kayo o hindi, ay naging makinang ito na animo ay nasisinagan ng araw. Nang dahil sa liwanag ay napatakip ng mata ang aswang nakaharap niya, na siyang nagbigay ng pagkakataon para kay Dodoy na umatake. Agad niya itong tinaga mula sa likuran, dahilan para maputol ang katawan nito at tuluyang bumagsak sa lupa. Kaagad niyang inapakan ang ulo. Katapusan mo na, nilalang. Pinagbigyan lang kita nung una, pero ngayon tatapusin na kita. Sabay tarak ng kampilang hawak niya sa lieg ng aswang. Maya-maya pa, dumating si Anwar na hila-hila ang katawan ng isa pang aswang. Hindi lang pala basta-basta itong si Anwar. Malakas din pala itong antingero at manggagamot. Biruin nyo, kinaya niyang pumatay ng isang aswang. Matapos ang pangyayari at kumalma ang lahat, biglang lumabas si Nur. Doy, War, sunugin na natin yan. Suwestyon nito sa mga kaibigan. Pero pinigilan sila ni Dodoy. Huwag muna. Kailangan malaman natin at masiguro kung si Kamlon nga ito. At nung nagliwanag na, nakita ni Dodoy na nagbabalik sa anyong tao ang dalawang aswang. At laking gulat ng lahat dahil hindi ito si Kamlon at ang asawa niya. Mas bata ang itsura nito. Maya-maya lang, dumating ang tatay ni Anwar. Anong kaguluhan ito? Agad na wika ng tatay ni Anwar.
Agad na nagmano si Anwar sa ama at gaya niya, lahat ng Muslim na naroroon ay nagbigay respeto dahil itinuturing pala nila itong mataas na tao. Baba, ang dalawang yan ay mga aswang. Kami ng kaibigan kong manggagamot ang pakay nito. Wika at pagpapaliwanag ni Anwar sa kanyang ama. Bigla ding lumabas ang ama ni Nur at nagbigay galang dito. Assalamualaikum, kapatid. Totoo ang sinabi ng dalawang ito. Kagabi, sila ay sumalakay dito sa aking bahay. Pagpapatunay ng ama ni Nur. Walaikumsalam, kapatid. Kung ganon, totoo pala ang balita na nagkalat na naman sila dito sa Matiaw. Wika nito. Bago pa pala dumating si Dodoy, ay nangyayari na ito sa bayan ng Matiaw. Ang mga pagpatay at mga pag-atake sa mga inosente doon ay kadalasang ibinibintang sa mga adik na nasa lugar. Kasi ang lugar na yun ay talagang pugad ng mga adik at masasamang loob. At dahil din dito, malayang nakakapaminsala ang mga aswang sa lugar na yun. Dodoy, alam ko hindi ka taga dito at maaari kang pag-initan ng mga taga dito dahil sa pangyayari. Kaya hanggat maaari, huwag kang aalis ng bahay na ito at asahan mo din na poprotektahan ka namin laban sa mga masasamang tangka sa'yo. Wika ng tatay ni Anwar. Salamat po, Manong. Paumanhin, ano po ba ang maaari kong itawag sa inyo? Nakayuko at pautal-utal na tanong ni Dodoy sa ama ni Anwar. Tawagin mo akong Sulaiman. Yun ang tawag sa akin ng lahat ng mga taga dito. Tugon ng tatay ni Anwar kay Dodoy. Pero baba, buhay pa si Kamlon. Hindi ko alam kung sino ang mga ito at sigurado akong ipinadala ito ni Kamlon. Ang tinutukoy ni Anwar ay ang dalawang katawan ng aswang na nag-anyong tao. Sunugin niyo na ito bago pa may makakita. Suwestyon ng tatay ni Anwar. Ang bahay nila Nur ay napapaligiran ng konkretong pader at isang bakal na gate. Kaya walang sinuman ang nakakapasok dito ng basta-basta. At bago ka pa makapasok, kailangan mo pang tumawag at kumatok sa gate na laging nakasara. At yun nga ang ginawa nila sa mga katawan. Sinunog nila ito at inilibing ang mga abo. Doy, sigurado na babalik pa si Kamlon, kaya kailangan nating maghanda. Wika ni Anwar sa kaibigan habang nagtatakip ng butas na pinagbaonan nila ng mga abo ng dalawang aswang. Alam ko, War, at sigurado ako na magiging madugo ang labanang ito. Maaari ding may madamay na mga inosente dito sa bahay nila Nur. Sagot ni Dodoy sa nag-aalalang kaibigan. Kausapin natin ang tatay mo, War. Magbuo tayo ng isang pangkat na magroronda. Mungkahin naman ni Nur na bigla na lang sumulpot mula sa likuran ng dalawa. Walang hiya ka naman, Nur. Bakit naman bigla kang sumusulpot? Gulat na tanong ni Anwar sa kaibigan, sabay batok dito. Oo nga,
Magandang ideya yan, Nur. Kahit minsan pala may isip ka din pala, no? Matawa-tawang sabi ni Dodoy sa kaibigan. Kakamot-kamot lang ng ulo itong si Nur. Pambihira naman, no? Sabay na nagtawanan ang tatlo. At matapos nilang ilibing ang abo, agad silang naglakad papunta sa bahay nila Anwar upang kausapin ang tatay nito. Pagdating nila sa bahay ni Anwar, ay kaagad na ibinungad nila ang plano nila sa tatay nito, na agad din namang pumayag. Pumili sila ng mga kalalakihan na handang magronda sa gabi at sinimulan nilang lagyan ng proteksyon ang mga napili nilang kalalakihan. Tinuruan din nila kung ano ang gagawin sa oras na nakasagupa nila ang mga nilalang, at nilagyan din nila ng depensa ang bahay nila Nur kasi ang kapatid niya ay buntis at may mga bata din sa kanila. Nanguha si Nur ng mga bagakay at itinulos sa paligid ng bahay at pinagtali niya ito gamit ang baging ng makabuhay. Nagsaboy din sila ng asin sa buong paligid, sa bubong at sa bakuran. At nang maihanda na ang lahat, si Dodoy lumuhod sa isang puno at taimtim na nagdarasal. Ama, muli akong haharap sa isang pagsubok. Isang malakas na kaaway ang nagbabanta sa buhay ng mga inosente. Nawa ay patnubayan ninyo ako at pagkalooban ng lakas upang magampanan ang aking tungkulin bilang lingkod ninyo. Nang matapos siyang mag-usal ng dalangin sa Diyos, kinuha niya sa bulsa niya ang kanyang mutya at kinausap ito. Mutya, ilang beses mo nang pinatunayan ang kakayanan at kapangyarihan mo. Muli akong hihiling sa iyo. Pagkalooban mo ako ng karagdagang lakas para maharap ko ang kalabang nagbabanta sa kaligtasan ng lahat. Ilang segundo matapos niya itong kausapin, ay may isang nilalang na nagpakita sa harapan niya. Ang itim na nilalang na gabay ng mutya. Kasabay ng paglitaw ng nilalang na ito ay ang paglitaw din ng gabay ni Dodoy. Nagulat siya kasi iba na ang kasuotan nito. Nakabaluti na ito. Ang baluting iyon ay gawa sa kulay berdeng bakal. May hawak din itong sibat. Nagsalita ang gabay ni Dodoy. Kaibigan, asahan mo na poproteksyonan kita. Mauuna akong mapahamak bago ka. Wika ng gabay ni Dodoy. Napangiti si Dodoy sa sinabi nito. Salamat kaibigan. At bigla namang nagsalita ang itim na nilalang. At ako, akala mo tutunganga lang ako? Maghanda ka, may ipapagawa ako sa iyo. Wika ng itim na nilalang kay Dodoy. Ano ba ang kailangan kong gawin kaibigan? Balik na tanong ni Dodoy dito. Mamaya, pagpatak ng 6:00, mag-alay ka muli ng dugo mo. Maipagkakaloob ako sa iyo. Tugon ng itim na nilalang
hinintay ni Dodoy ang alas 6. At pagsapit nito, lumabas siya ng bahay at bumalik doon sa lugar kung saan siya nagdasal kanina. Kagaya ng dati, lumuhod siya at hiniwa ang palad niya. Ang dugo niya ay ipinatak niya sa lupa. Nanlaki ang mga mata niya dahil yung dugo ay agad na sinipsip ng lupa. At mula sa bahaging iyon kung saan pumatak ang dugo niya ay lumitaw ang itim na nilalang. May iniaabot ito sa kanya. Tanggapin mo ito at ibigkis sa bewang mo. Iniabot sa kanya ng itim na nilalang ang isang kulay itim na lubid na animo ay gawa sa buhok at gumagalaw ito. Ang tawag sa bagay na yan ay kadlum. Buhok yan ng isang engkantadong hayop. Ang kakayahan niyan ay maaaring ihalin tulad sa kabal. Hindi ka tatablan ng anumang sangdata mula sa tao, lalo na sa kalmot at kagat ng mga elemento. Wika ng itim na nilalang kay Dodoy. Salamat kaibigan, malaking tulong ito. Matapos niyang magpasalamat, kaagad na naglaho ang itim na nilalang at bumalik si Dodoy sa bahay nila Nur. Di pa man siya pumapasok sa bahay ay sinalubong siya ni Anwar. "Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Agad na tanong ng kaibigan sa kanya. "War, ano ka ba? Ako to, si Dodoy." Tugon ni Dodoy kay Anwar na noon ay takang-taka. "Huwag mo akong pinagloloko. Ang kaibigan ko ay isang manggagamot at hindi engkanto." Nagulat si Dodoy sa sinabi ng kaibigan. Kaya tinignan niya ang sarili sa bintanang salamin. At nakita niya na biglang nagbago ang kulay ng mata niya. At ang buhok niya na kulay itim ay biglang naging kulay puti. Na animo ay puro uban ito. Biglang lumabas si Nur dahil sa ingay ni Anwar. "Oh, Doy, War, anong nangyayari dito, ba't ang iingay nyo?" Bungad na tanong nito sa mga kaibigan. "Nur, hindi si Dodoy yan. Engkanto yan, oh," sabi ni Anwar sa kaibigan. "Ano na naman bang tinira mo, War? Si Dodoy yan, oh." Kaya nag-usal ng dasal si Anwar at hinaplos sa mata ni Nur. "O ano, nakikita mo na ba?" tanong ni Anwar kay Nur. Si Dodoy naman tatawa-tawa lang sa dalawa. "Oo, nakikita ko na. Nakikita ko na. Na ang taas na naman ng tama mo. Ano ka ba? Si Dodoy lang yan, oh." Ang totoo, nakita din ni Nur pero alam niya na si Dodoy talaga ito. Dahil nakilala niya ang kwintas na nakasabit sa liig ni Dodoy at ang pilat na gawa ng kalmot nito sa dibdib. Naghapunan silang lahat at nang matapos, nagsimula silang magbantay. Si Dodoy nakaabang lang sa balkonahe ng bahay. Si Nur at Anwar nagpaikot-ikot sa harap at likod ng buong paligid ng bahay. At biglang tumayo si Dodoy at nagsalita. "Nur, pasok, bilis!" Nang marinig ito ni Nur,
kaagad itong tumakbo sa loob ng bahay. Si Anwar naman, naiwan na nakatayo sa bakuran. Lumabas din si Dodoy upang harapin ang anumang paparating. At isa-isa nang nagsilapagan ang mga nilalang. Ang iba mula sa puno at ang iba bumaba mula sa kalangitan. Pero hindi sila makalapit sa bahay ni Anwar. War, magsisimula pa lang ang tunay na laban. Wika ni Dodoy sa kaibigan. Alam ko, Doy, patnubayan tayo ng Diyos ng mga kinikilala natin. Tugon ni Anwar sa kaibigan. Magkatalikod silang dalawa habang hinaharap ang isang pangkat ng mga aswang. Hindi ko akalain na ganito kadami, Doy. Wika ni Anwar. Ang pinagtataka ni Dodoy, bakit hindi nila nararamdaman si Kamlon sa pangkat na yon? Nang may biglang lumapag sa harap nila, isang pamilyar na mukha. Si Kamlon. Agad umilag ang dalawa, pero ang nakapagtataka, bakit nagpakita si Kamlon sa anyong tao? Kamlon, tapusin na natin to dito ngayon din. Agarang wika ni Anwar. Oo, tatapusin na natin to. Kaya, wag na kayong tumunganga dyan. Nagtaka ang dalawa sa sinabi ni Kamlon. Ano ba? Kikilos ba kayo o tutunganga? Muling tanong nito. Nang biglang nagsalita ang isa sa mga nilalang. Kamlon, anong ginagawa mo dito? Tanong nito. Hindi na mahalaga kung ano ang pakay ko dito. Lisanin niyo ang lugar na to. Kung ayaw niyong ubusin namin ang lahi ninyo. Wika ni Kamlon sa mga ito. Nagtaka ang dalawa nang maglabas ng isang gamit si Kamlon na nakapaloob din sa damit niya. Isa itong medalyon. At ang mas lalong ikinagulat ni Dodoy ay ang medalyon na yon. Isang medalyon ng San Benito. War, di ba sabi mo aswang si Kamlon? Takang tanong ni Dodoy sa kaibigan. Oo, Doy, aswang ang taong yan. Wika naman ni Anwar. War, hindi pwedeng magtanga ng San Benito ang isang aswang, War. Tugon ni Dodoy kay Anwar. Ano ba? Magkwekentuhan na lang ba kayo dyan o susugod tayo? Muling tanong ni Kamlon sa dalawa, na agad namang naghanda. Binunot ni Dodoy ang kampila niya at inusala ng dasal. Si Anwar naman nag-usal ng isang orasyon sa salitang Malayo at inihip iyon sa mga kamao niya. Sabay bunot din ng kris na nasa likod niya. Tara, Doy, sugod. Walang ano-ano, sinugod nilang tatlo ang mga nilalang. Hindi magkanda o gaga yung tatlo sa mga ganti ng mga nilalang na ito. Malalakas ang mga ito at napakadami nila. Tinatamaan sila ng mga atake pero halos hindi nila ito nararamdaman. Maghiwalay tayo.
Wika ni Dodoy sa mga kasama. Sang-ayon ako. Wika ni Kamlon at agad nagtakbuhan pahiwalay ang tatlo. Sa dako ni Dodoy, 4 na aswang ang sumunod sa kanya. Gamit ang kampilan niya, pinagtatataga niya ito. At nung makahanap ng tiempo, ang isa sa mga kalaban niya, sinunggaban nito si Dodoy ng kalmot mula sa likod. Pero ni hindi man lang tumalab ito sa balat ni Dodoy. Napunit lang ang damit niya. Nilingon ni Dodoy ang kumalmot sa kanya at inambahang tatagain. Nang biglang kumaripas ito ng takbo papalayo sa kanya. At sabay sigaw ng, Atras mga kasama! at yun nga ang ginawa ng mga aswang. At sa palagay nyo, makakatakas kayo? Ito ang huling beses na manggagambala kayo sa mga tao. Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa ninyo sa mga anak ko. Wika ni Kamlon at hinabol nila ito. Isa-isang pinagtataga. May ilang nakaligtas, ngunit karamihan sa kanila ay nalagas sa kamay ng 3 antingerong nakaharap nila. Pagsikat ng araw, nagkalat ang dugo at mga katawan sa lupa. 8 bangkay ang naipon nila. Nang matapos nilang ipunin ang mga bangkay, papaalis na sana si Kamlon nang harapin siya ni Anwar. Tinutukan siya ng Chris sa liig. Kamlon, sa palagay mo, papalampasin namin ang ginawa mo? Agad namang hinawi ni Dodoy ang kamay ni Anwar. War, hindi siya ang may kagagawan sa pag-atake sa atin. Naamoy ko siya pero iba ang nakasugat sa akin. At kung hindi niya tinigal po ang nilalang na yun, nung gabing yun, baka namatay na ako. Ngayon ko lang napagtagpi-tagpi lahat. Tama ba, Kamlon? Pagpapaliwanag ni Dodoy sa kaibigan. Tama yun. Ang dahilan kung bakit kita sinusundan ay hihingi sana ako ng tulong sa'yo. Dahil sa alam kong dadating ang oras na to. Unang araw nang makita kita dito sa Matiaw, alam ko, hindi ka basta-bastang tao. Isa sa mga patunay nito ay ang pagbasag mo sa lason na inilagay ni Anwar sa baso mo nung unang gabi mo dito. Ipinaliwanag ni Kamlon ang lahat. Dahilan para mawala ang suspecha sa kanya. Kaya niya pala tinanggap ang bintang na siya ay isang aswang ay para hindi siya paghinalaan ng mga tinutugis niya. Isa pala siyang manggaaw o aswang hunter. Ang mga manggaaw ay sinanay o nagsanay sa kakayahang pumatay ng mga aswang. May kaalaman din sila sa lihim na karunungan. At isa sa mga kakayanan nila ay ang gumamit ng kaalaman mula sa kaliwa. Pero may mga gamit din sila sa kanan. At isa nga sa mga ito o yung mga pangunahing gamit nila ay ang medalyon ng San Benito. At sinabi din ni Kamlon ang dahilan kung bakit siya napadpad sa Mindanao
mula siya sa bayan ng Sibalum sa Antique. At dahil nga iyon sa pagtugis niya sa mga aswang na pumatay sa kanyang mga anak. Makalipas ang ilang oras, matapos ilibing ang katawan ng mga napatay, umalis na din si Kamlon. Nakakalungkot kung titignan mo ang senaryong yon. Dahil makikita mo ang nagkalat na katawan ng mga tao. Pero kung naroroon ka bago pa matapos ang laban, ay hindi mo mararamdaman ang awa sa mga napaslang. Matapos ang pangyayaring yon, naging payapa ang bayan ng Matiaw at bumalik na sila Nur at Dodoy sa pinagtatrabahuan nila. At sa pagkakataong ito, kasama si Anwar. Si Kamlon naman pumunta sa Bukidnon upang ituloy ang gawain niya. Yun ay ang pagtugis sa mga aswang. At naging matiwasay ang mga araw ng trabaho ni Dodoy doon. Naging maayos naman ang lahat. Masayang nagtatrabaho si Dodoy sa lugar na yun kasama ang mga bagong kaibigan. At isang pangyayari na naman ang naging dahilan upang mamalas ng karamihan ang kakayahang taglay ni Dodoy. May kasama silang isang babae na nasa edad 50 pataas at may anak itong babae. Kakilala din ito ni Dodoy at Nur kasi doon lang din ito sa kwartel ng plantasyon nakatira. Napansin ni Dodoy na hindi gaanong lumalabas ang babaeng yon kung araw. Pero kapag gabi, napaka-aktibo nito. Binanggit niya ito kay Nur at Anwar. Ngunit ang tugon ni Anwar sa kaibigan, ganyan talaga yan, Doy. Madalas lumalabas yan pag gabi, alam mo na. Napaisip si Dodoy sa mga sinabi ni Nur. Bagaman alam niya ang ibig sabihin ng kaibigan, hindi pa din siya kumbinsido. Kaya nung gabi din yon, naisip ni Dodoy na manmanan ang dalaga. Ang edad nito ay nasa 22. Sakto din ang gagawin niya kasi gabi na siyang matatapos sa pagkapon ng ilang puno ng durian at mga mangga. Nang matapos niyang iligpit ang mga gamit niya, kaagad siyang nagtungo sa daanan palabas ng farm. Pasimple siyang nagkubli sa isang puno para hindi siya mapansin. Doon kasi dumadaan ang dalagang iyon. Langya, stalker ang labas ko nito wika ni Dodoy sa sarili. Maya-maya pa, dumaan na ang dalaga. At habang naglalakad ito palabas, ay palinga-linga ito. Animo ay sinisiguro na walang makakakita sa kanya. At nung nakalabas na siya, nag-antay si Dodoy na makalayo ng husto ang dalaga at sinundan niya ito. Napansin niya na ang landas ng dalaga ay papunta doon sa masukal na parte ng gubat. Anong ginagawa niya dito? Tanong ni Dodoy sa sarili. Maya-maya pa, may naaninag si Dodoy na isang kubong may ilaw. Nasa gitna na ito ng gubat. At nung pumasok ang dalaga, umikot si Dodoy sa bandang likod.
medyo dahan-dahan ang paglalakad niya para masiguro na hindi siya makikita. Ginamit niya ang sabulag na kakayahan ng mutya ng habon. At nang makalapit na siya, sakto kasi may isang gawang sa dingding. Nakita ang loob ng kubo. At nung sumilip siya dito, ang agad na bumungad sa kanya ay isang matandang babae. Nakaupo ito sa isang lamesa habang nagsasalin ng mga likido sa maliit na lalagyan. Laking gulat ni Dodoy nang makita niya ang dalaga na nakagapos sa isang pakrus na kawayan na nasa gitna ng bahay. At nakita ni Dodoy na may kinukuha ang matanda doon sa katawan ng dalaga. At dahil sa ilaw lang ng gasera ang liwanag, hindi masyadong naaninag ni Dodoy ang bagay na kinukuha ng matanda sa katawan nito. Inantay ni Dodoy na matapos ang ginagawa ng matanda at pinakawalan niya ang dalaga. Sa tansya ni Dodoy, mag-aalauna na ng madaling araw yun. Kaya sinundan na naman niya pauwi ang dalaga. Nang nasa kalagitnaan ng paglalakad, bigla itong natumba. Kaya agad niya itong nilapitan. Nakita niyang wala na itong malay at malamig na ang katawan nito. Kaya agad niya itong binuhat pabalik sa kwartel nila. Nagulat ang nanay ng dalaga sa nakita niya. Ipinaliwanag ni Dodoy ang nangyari. Pero hindi siya pinaniwalaan ng nanay at sa halip ay pinagbintangan pa siya ng may kagagawan ng nangyari. At dahil doon, ipinakulong si Dodoy. At habang nasa kulungan ito, dinadalaw ito ni Nur at Anwar. Laking gulat ni Dodoy sa binalita ng dalawa na buhay daw ang dalaga. Kaya ginawa ng paraan para mapalaya si Dodoy. At tumistigo naman ang dalaga na wala talagang kinalaman si Dodoy sa nangyayari sa kanya. Kaya nang makalabas si Dodoy, kaagad niyang sinabi ang nakita niya sa mga kaibigan at nagplano kung ano ang gagawin nila sa matanda. Nakakatiyak kasi si Dodoy na isa itong mangkukulam. Bahala na kung ano naman ang mangyari. Kailangan mahuli natin ang mangkukulam na to. Wika ni Dodoy sa mga kasama habang naggagapas ng mga sanga ng durian. Tiyak akong babalik ang anak ni Aling Choling sa kubo ng mangkukulam dahil nakuha na nito ang kaluluwa ng dalaga. Pagsang-ayon ni Anwar sa sinabi ni Dodoy. Pero bago tayo kumilos, kailangan natin kausapin si Aling Choling para matulungan ang anak niya. Wika naman ni Nur. Ang pinakamahirap iba ang relihiyon nitong si Aling Choling. Kaya hindi to basta-basta naniniwala sa mga kulam at panglalaro ng mga elemento. Ang kaagad na pumapasok sa isip nila ay kagagawan ito ng demonyo. Pero tila umaayon ang lahat kay Dodoy
Dahil doon mismo sa bahay ni Nanay Choleng, sinapian ang anak nito. Nagulat sila kasi bigla na lang nagsisigaw si Aling Choleng. Kaya iniwan nila ang ginagawa nila at agad na tumakbo sa kwartel. Pagdating nila sa bahay, ang agad na bumungad sa kanila ay ang dalaga na nakatayo sa gitna ng bahay. Nakadaypa ito at nakatingala. At nakanganga na animo ay may sinasahod mula sa bubungan. Kaagad na kumilos si Dodoy. War, Nur, isara niyo ang pinto. Wala ang dapat makapasok dito. Nur, maiwan ka sa labas. War, tulungan mo ako dito. Wika ni Dodoy sa dalawa. Si Aling Choleng naman ay nakaupo lang sa sulok habang nanginginig sa sobrang takot. At hindi pa din ito makapaniwala sa mga nasasaksihan niya. Kaagad na nag-usal ang dalawang manggagamot ng sarili-sarili nilang mga dasal at nagbakod. Si Anwar naglagay ng bakod sa paligid at nagsimula na si Dodoy. Pero nung akmang lalapit na siya sa dalaga, bigla itong tumingin sa kanya at nagsalita. Masyado kang pakialamero. Pero bago pa tapusin nang nakasanib ang sasabihin niya, agad niyang diniinan ng hinalaki niya ang noo ng dalaga at naipako niya ito. Dahilan para mabuwal ang dalaga at nahiga sa sahig. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig kay Dodoy. At walang patid ang pagtulo ng laway nito. Nasa akin ang kaluluwa ng dalagang ito. Kaya mag-ingat ka sa gagawin mo. Pagbabanta nito kay Dodoy. Pero hindi nagpakita ng anumang takot si Dodoy. Dahil ang pagpapakita nito ay maaaring maging dahilan sa paglakas ng itim na elemento. Sa bawat takot ng mga tao sa kanila, mas lalo silang lumalakas. Kaya hindi nagpapakita ng anumang takot ang magkaibigan. Nag-usal si Dodoy ng pangkubli at agad ito naglaho sa paningin ng nakasapi na mangkukulam. Nilapitan niya si Anwar upang kausapin. War, hindi nakakulong sa katawang ito ang kaluluwa ng mangkukulam, kaya kahit patayin natin ito, hindi natin ito mapipigilan. Wika ni Dodoy sa kaibigan. Anong binabalak mo, Doy? Tanong ni Anwar dito. Pupuntahan ko ang kubo sa gitna ng gubat. Maiwan ka dito, War. Nakapako na siya. Bantayan mo lang. Sumang-ayon naman si Anwar sa plano ng kaibigan. At agad na naghanda si Dodoy upang sulungin ang mangkukulam. Ginawa na pala niyang manika ang katawan ng dalaga. At dahil sa nakulong itong si Dodoy, hindi ito naagapan hanggang sa tuluyan ng masakop ng mangkukulam ang katawan ng dalaga. Kung ano man ang dahilan, ito ang napakalaking katanungan. Habang naglalakad si Dodoy
papunta sa gubat. Biglang nagpakita ang gabay niya at nagwika. Kaibigan, napakalakas ng mangkukulam na kakalabanin mo, pero naririto kami sa tabi mo. Wika ng gabay ni Dodoy. Salamat kaibigan, at hindi niyo ako iniiwan. Mag-ingat ka dahil kaya niyang magtanim ng alaala sa isipan mo at gumawa ng ilusyon. Pero magpakatatag ka. Wika ng kaibigan niya sa kanya. Salamat kaibigan, tatandaan ko ito. At agad na tumuloy si Dodoy sa kinaroroonan ng mangkukulam. Bago siya tuluyang makatungtong sa bakura ng kubo, nagkarga siya ng pangsabulag gamit ang mutya ng habon. At itinali niya sa bewang niya ang lubid na ibinigay sa kanya ng itim na gabay ng mutya. Humingi din siya ng proteksyon sa Diyos. Higit kanino man, ang Diyos ang pinagkakatiwalaan ni Dodoy. At nang matapos na siyang mag-usal ng mga dasal, sinipa niya ang pinto ng kubo. At tumambad sa kanya ang isang matanda na nakadapa sa sahig. Nakadipa ang mga kamay at nag-uusal ng kung anong dasal. Hindi nito pinansin ang presensya ni Dodoy. Pero nung akmang hahawakan ni Dodoy ang kamay nito, biglang umangat ang ulo nito at tiningnan si Dodoy. Napaatras si Dodoy, dahilan para mawala siya sa balanse at matumba. At nang tignan niya ang matanda, nakatayo na ito at itinuturo siya habang nag-uusal ng dasal. Nang biglang nagblangko si Dodoy, nakikita niya ang mga nangyayari pero hindi ito makagalaw. Sinabi niya sa sarili niya na ito na ang pagsubok na sinasabi ng gabay ko. Wika niya sa isip niya. Unti-unti ay lumalapit ang matanda sa kanya hanggang sa sinubukan siyang hawakan ito sa noo. Pero hindi pa man niya ito nagagawa. May kung anong puwersang humawi sa kamay ng matanda. At unti-unting nagdilim ang paningin ni Dodoy. Pero alam niya ang mga nangyayari sa kanya. Nakakarinig siya ng mga bulong sa tenga niya. Mga boses ng taong nakasalamuhan niya. Nagbalik sa isipan niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Kasama dito ang mga mapapait na nangyari sa kanya. Pero sa gitna ng mga bulong ay nangibabaw ang boses ng isang pamilyar na tao. Ang tatay ni Dodoy. Doy, gising. Hindi ito ang oras ng pagtulog. Nagising si Dodoy sa isang tanawin ng mga panahong nasa taniman pa siya ng gulay nila. Doy anak, bumangon ka dyan. Napakarami pang umaasa sa'yo. Wika ng tatay niya. At matapos niyang marinig ang sinabi nito, bigla namang dumaan
sa alaala niya ang mga mukha ng mga taong natulungan niya. Dahil dito, nagawa niyang kumilos at maigalaw ang mga kamay niya. At nakadakot siya ng lupa at isinaboy ito sa mata ng matanda. Bagamat hindi pa man nahihimasmasan, agad na nag-usal ng pangtigal po si Dodoy at ipinatungkol ito sa matandang mangkukulam. Dahilan para mawalan ng bisa ang sumpa na itinanim sa kanya. Ngayon, mangkukulam, ano ang pakay mo sa dalaga? Naninigas lang ang mangkukulam at hindi ito nagsasalita. Nilapitan ito ni Dodoy at hinawakan sa noo. Kung hindi ka lang din magsasalita, tatapusin na lang kita, sabi ni Dodoy dito. Pero naalala niya na hawak ng mangkukulam ang kaluluwa ng dalaga. Kaya ang ginawa niya, nag-usal siya ng dasal na pangbawi. Nung naramdaman na ni Dodoy na nakawala na ang kaluluwa ng dalaga, kaagad siyang nag-usal ng dasal na pangpatay sa kanyang hintuturo at itinarak ito sa liig ng mangkukulam. Kasabay ng dasal na ito ay ang tuluyang pagkawasak ng kaluluwa ng mangkukulam para hindi na makabalik pa sa ano pa mang anyo. Nang makita niya na wala na itong buhay, sinunog niya ang kubo kasama ang katawan ng mangkukulam at agad na bumalik sa kinaroroonan ng kanilang pasyente. Pagdating niya doon, nakita niya si Anwar na nakaupo sa isang sulok at pawis na pawis, at ang dalaga naman ay nakahiga sa higaan nito, walang malay. Kaya nilapitan ito ni Dodoy at binulungan ng dasal sa tenga. At maya-maya pa, nagising ito. Nakahinga ng malalim ang lahat ng nandoon. At dahil sa ginawa ni Dodoy, at ipinaliwanag ni Dodoy sa lahat ang ginawa ng matandang mangkukulam sa katawan ng dalaga. Ayon kay Dodoy, ginawa niya pala itong pondo ng spiritual na lakas o yung pinagkukunan niya ng karagdagang lakas ng kaluluwa. Sa ganitong kakayanan ng mangkukulam, nananatili ang kaluluwa ng katawan ng biktima. Ngunit unti-unti itong namamatay dahil unti-unti itong kinukuha ng mangkukulam. Ang dahilan din kung bakit hindi napaghahalataan ang ginagawa ng mangkukulam ay ibinabalik niya ang kamalayan ng dalaga sa tuwing sasapit ang pagsikat ng araw. At sa paglubog nito, kusang gagalaw ang katawan ng dalaga patungo kung saan naroroon ang kumukulam sa kanya. Hindi talaga makapaniwala ang lahat ng taga doon sa nangyari. Pero hindi din naman ipinipilit ni Dodoy na maniwala sila
ang mahalaga. Nagampanan na naman niya ang katungkulang na iatas sa kanya sa tulong ng mga gabay niya at ng Diyos. Nawa po ay nagustuhan po ninyo ang kwentong ito na ibinahagi sa atin ng isa sa aking mga kaibigan. Marami pong salamat sa pagtangkilik ninyo sa kwento ni Dodoy. At muli po, ito po si JR at kayo ay nakikinig sa Lihim na Aral.